Hello there. Good evening, good day to all of you. Welcome to my YouTube channel, Stargazer 70. Kamusta na po kayong lahat dyan? I hope everyone is doing pretty well right now. And welcome kayo dito sa aking bagong content for this month of March. Okay? Ang ating tatalakayin ay siyempre tungkol pa rin sa ating nag-iisang superstar. Paano ba inilararawan o binibigyan ng malalim na interpretasyon ang katanyagan at kasikatan ni Nora Aunor? Hindi po manggagaling sa description ng fans, ng press, ng kapwa-artista, ng mga kritiko, kundi ang description po ay manggagaling sa kanyang mga kapwa national artists. Pumili po ako ng 8 national artists who are highly scholarly, capable of dissecting and formulating their observation and their in-depth interpretation of Nora Aunor's fame and artistry. Umpisahan na po natin sa isang national artist na ginawaran noong 1976, si Ginoong Nick Joaquin. Ang sabi po ni Ginoong Nick Joaquin, Nora Aunor, the lowly morenita from Iriga, the dark-skinned, destitute provincial girl who rose to unparalleled prominence as the Philippines' first media convergent superstar. Ang lalim, di ba? Si Nick Joaquin po ay isang literary writer. Siya po ay nagawaran ng National Artist for Literature. He was a very prolific poet. Actually, bihira lang po siyang magsulat about sa mga artista. So, yung sinabi niya po na first media convergent, meaning, si Nora Aunor po ay pumaimbulog sa show business, hindi lang sa musika. Pumaimbulog din po siya sa telebisyon, sa pelikula, sa print, sa radyo, combined. Yan po yung tinatawag na media convergent. Sabay-sabay. So, siya lang po yung nakagawa ng ganong tala at ng ganong history po sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Kaya po nabanggit po yan ni Ginoong Nick Joaquin ay dahil siya na mismo po ang nagkaroon ng observation at binigyan niya po ito ng in-depth interpretation on the phenomenon of Nora Aunor during the 70s. Okay? Ngayon pumunta po tayo kay Director Jerry De Leon. Si Jerry De Leon po ay naging national artist noong 1982 for film. Siya po ay nakagawa ng 2 pelikula sa Superstar, ang Fe Esperanza Caridad, which was the Caridad episode, at ang Banawe in 1975. Ang sabi po sa akin ni Ate Guy, nung tinanong ko siya kung anong klaseng director si Jerry De Leon while he was directing the Superstar, kung meron ba itong nabanggit sa kanya, sinabi lang daw ni Ate Guy sa kanya at itinuro kung paano hindi magalaw daw po yung kilay niya sa mga eksena. Which, after the film, medyo hindi naman daw po nahirapan si Ate Guy doon dahil nakuha naman daw po niya yung acting technique na gusto pagawa sa kanya ni Manong Jerry, which he was fondly called sa Tinseltown. So, sinabi po ni Manong Jerry sa kanya, Jerry De Leon, na si Nora daw po ay talagang magiging isang tanyag na artista.
after ng Banawe. Dahil nakitaan na po daw siya, according to Ate Gayto, ng lalim, ng depth and intensity sa kanyang pag-arte sa Caridad episode at sa Banawe. Okay? So, yan po ay dalawa pa lang sa mga national artists na humanga sa galing at katanyagan po ng ating superstar. Okay, tuloy po natin sa ating pangatlong national artist, si Direk Lamberto Avellana. Si Director Lamberto Avellana po ay nagawaran ng National Artist for Film and Theater noong 1982. Nakagawa din po siya ng isang pelikula kay Nora Honor sa Fe Esperanza Caridad sa Caridad episode. After po nilang gumawa ng pelikula, may nasambit po ang ating magaling na direktor na Lamberto Avellana ukol sa acting style po ng ating superstar. Ito po ang sinabi niya. Nora Honor is a perfect film actress since the camera can do extreme close-ups, the littleness of nuances count a lot. And she can do just that. She can show pain, sorrow, ecstasy, fun with just her eyes. Meaning po, hindi na po kinakailangan ni Ate Guy mag-kilometric dialogues. Yung mga hard-hitting dialogues. All she can do to make it a perfect scene is through her eyes. So, dyan na po, napansin po ni Lamberto Avellana yung eye acting po ng ating superstar. Yes. Ang naging description niya po sa the way Nora Honor acted, maybe dun sa kanyang Esperanza episode, yung little nuances. Meaning, yun po yung nakikita kapag po si Ate Guy ay kino-close up ng camera. So, napaglalaroan po ni Ate Guy yung kanyang nuances, yung kanyang pag-arte, pag nandiyan na po ang camera. Maybe because ang nakikita ko sa ginagawa ni Ate Guy, hindi siya nagiging conscious kung merong director, kung may camera, o kung merong mga taong nakapaligid sa shooting. Basta, ang alam ko, sa ganyang klaseng interpretation ni Director Lamberto Avellana, she can do and internalize by her own without seeing people around her, even during shooting. Yan po ang pagkakaintindi ko. Kaya tinawag niya na perfect film actress ang ating superstar. Okay? So, let's go to another national artist. Si Ginoong Bienvenido Lumbera. Si Ginoong Bienvenido Lumbera po ay naging national artist for literature at siya po ay nagawaran nung I think 2007. Yes. Yeah, if I'm not mistaken. Sinabi niya po kay Ate Guy na malaki daw ang boto ni Ate Guy nung na-junk si Ate Guy as national artist. Alam na po natin kung ano yung controversy before sa Aquino administration. Di ba? So, ang sinabi lang po ni Lamberto Avellana na naalala ko, Nora Honor was an artist not known only to few people. Nora was known to have a national following. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig po sabihin ni Ginoong Bienvenido Lumbera, rather, na isa na pong legend po si Ate Guy. Isa na po siyang household name sa buong Pilipinas. Kahit sino po ang tao ang makausap ninyo, kahit anong profesyon, kahit anong estado, kahit anong relihiyon, I suppose, kahit anong gender, kilala na po ang nag-iisang superstar. Because yung phenomenon po niya, hindi po yan basta-basta naging meteoric rise na biglang nagpa-falling star. No, it didn't
it didn't define that in that way. Ang sinasabi po ni Ginoong Benvenido Lumbera, bakit mo i-judge ang isang artist na buong Pilipinas naniniwala sa kanyang kakayahan bilang isang alagad ng sining? Okay? So that is a very powerful declaration of another national artist na talagang ikaw bilang isang national artist, kung wala kang paniwala, belief, or wala kang trust doon sa taong pinagtatanggol mo, well, I think it is not a gospel truth at all na Nora Honor can also deserve the highest state honor. But then again, coming from a very, very profound and expert in arts, I think totoo po yung sinasabi nila na ang makakilala lang sa isang national artist o magiging national artist ay isa ng national artist. Okay? Let's continue. Dumako na tayo sa next national artist na si Ginoong F.L. Sionil Jose na nagawaran po ng National Artist for Literature noong 2001. Hindi niya po kilala si Ate Guy ng personal, pero meron po siyang nasambit about the superstar. I personally nominated Nora Honor for the award. I do not know her personally, but I have seen so many of her pictures starting way back when she was fondly nicknamed Guy by her admirers. She's very much like the movie star of the 30s, Arsenia Francisco, but she has long transcended Miss Francisco because of her consummate artistry. Even when the script is bad, she rescues the movie from its sterility with her superb acting. What he was trying to point out here right now, mga kaibigan natin na nanonood ngayon, is the same observation I had with the superstar. Hindi lahat po ng pelikula ng superstar in its entirety ay maganda. I just want to be objective and fair about this. But Nora Honor will always save the film, whether it is badly directed and badly written. May mga several films po kasi si Ate Guy na sabihin na natin hindi naman obra maestra, hindi naman mga classic films, pero nagagawa niya pong remedyohan yon through her brilliance as an actress. Yan po kaibahan niya sa ibang artista, lalo na dun sa isa. Kasi hindi siya nagpapaagos kung ano man yung sabihin ng direktor, kung ano man yung nakasulat sa script. I think Nora Honor has that kind of genius thought na meron siyang meron siyang ganung sariling interpretation on how to do her character on screen without failing her delineation of the role. Yun ang pagkakaalam ko dito, ha? Then, I think that is very, very smart for her to do it because not all actors, I suppose not all actors has her own caliber when it comes to great performance. Okay? Then, let's go to, syempre, Ricky Lee. Si Ricky Lee po ay naging national artist noong 2022 kasabay po ng ating superstar. Syempre, malapit po si Ricky Lee sa ating superstar. Marami na po siyang nagawang mga script. Well, actually, Ricky Lee is a screenwriting legend of all time sa ating bansa. Ang sinabi lang po ni Ricky Lee sa ating superstar sa kanyang acting prowess
may malalim daw na pinaghuhugutan daw si Ate Guy na hindi natin mawari. Parang may balon po siyang pinaghuhugutan na lumalabas po yung kanyang pagiging instinctive, yung pagiging instinctual. Hindi po natin masasabi daw, according to Ricky Lee, na ito po ay galing sa technique, galing sa napag-aralan. Kasi daw, si Nora daw, hindi raw yan marunong mag-rehearse. Basta kung ano lang daw po yung flow ng kanyang character, ginagawa daw po niya yan, what we call this, yung parang impromptu. Ayaw po ni Ate Guy daw po ng mga may harang. Para din daw po sa kanyang personal na buhay, ayaw din daw po ni Ate Guy yung may mga harang na ganyan. Kinakailangan, pabayaan daw po natin ang superstar sa kanyang ginagawa because Ricky Lee believes that Nora Honor is an acting genius. Yes, and I believe him too. That Ate Guy is already been there at the top. So, yung kanyang liga bilang artista, wala na pong makakapatay niyan. So, going back to what Ricky Lee has described the superstar, si Ate Guy daw po kasi, pabayaan na lang daw at nawawala daw po yan sa sarili niya kapag daw po nasa harap na ng camera. Magiging si Flor na po siya, magiging si Andrea na, magiging si Elsa na, hindi na po siya si Nora Honor. Kaya daw po, natural na natural po yung dating at atake po ng superstar sa kanyang mga film characters. Okay? Let's continue. Dalawang national artists lang po ang tatalakayin natin. Siyempre, si Direk Ishmael Bernal at si Direk Lino Broca. Okay, umpisahan po natin kay Direk Ishmael Bernal. Si Director Ishmael Bernal po ay nagawaran po ng national artist nung 2001. Yes, at nagawa po ng 3 pelikula po kay Ate Guy. Baling 3 pelikula po niya, ito po yung mga featured film, yung mga major films po, no? Ito po yung Ikaw ay Akin, Bakit May Pag-ibig Pa, at saka syempre Himala po. Okay, natanong po kay Direk Ishmael Bernal kung ano masasabi niya sa kanyang pagiging director po ng pelikulang Himala kasama po sa Ate Guy. Ang sabi po niya, I casted Nora Honor in Himala, the great superstar, the great actress, that I told her not to move, not to breathe, not to do anything, cause your eyes are enough, just drop the lines. Tarush, di ba? So, it's the same semantics. It's the same meaning in language as what national artist Lamberto Abellana spoke about the superstar's acting ability. So, naniniwala din po si Direk Ishmael Bernal na si Ate Guy po can do minimalist acting. So, she can give conviction without uttering long lines. And I think Ishmael Bernal already figured out the kind and brand of acting Nora Honor has that time. Yes. So, for me, being another genius, another national artist like Ishmael Bernal, it was very, very significant for me to understand what he was trying to tell about the superstar regarding the film Himala. So, being that so intelligent, being that so quick-witted director that we had, I think Ishmael Bernal praised the superstar because he found out that he got the best performer of his directing career. And finally, Lino Broca. Si Direk Lino po ay nagawaran po ng national artist noong 1997 for film.
at nakagawa po ng 4 na pelikula sa ating superstar. Siyempre, ang pinaka-memorable po na pelikula ni Ate Guy kay Direk Lino ay ang Ina Ka ng Anak Mo at ang Bona. So, ang simpleng na sambit lang po ni Lino Broca, at ito po ay binigyan niya po ito ng isang makahulugang pagsasalarawan sa ating superstar sa kanyang pagiging actress. Sinabi po ni Direk Lino na Nora Honor is the greatest actress the Philippines has ever produced. Ganun lang po kasimple at kaliwanag yun. Lalo na sa mga bangaw dyan. So, ano masasabi nyo ngayon? So, 8 national artist tong nagsabi at pumuri kay Ate Guy ng kanyang kasikatan at kanyang kagalingan bilang artista ng pelikulang Pilipino. So, wag na tayong magkaroon ng ilusyon pa, wag tayong magkaroon pa ng kung anong haka-haka, wag tayong magkaroon pa ng kung ano-ano pang mga inventong para lang maiangat nyo at mailagay nyo sa pedestal yung idolo ninyo. Because the truth will come. The truth will prevail. Yeah, it is always the gospel truth na manggagaling sa iba ang puri. Manggagaling sa iba ang description. Hindi yung iaangat nyo yung bangko ng sarili nyong idolo. Not like that. That's being uneducated for me. That's being so insignificant. Nobody will believe all of you. Kaya sabi ko nga, doon sa mga naghahangad ng national artist, hindi po bababa ang pamantayan po ng NCCA at CCP para lang may mapagbigyan. At hindi rin po ito malalakad po o magagapang. Kung sanay po siya, yung idolo nyo na bumili ng award, eto sa iba siya mamalengke, wag sa NCCA at sa CCP. Hindi po pwedeng masira ang integridad at kredibilidad po ng nasabing dalawang ahensya. Okay? So, meanwhile, yung aking mga news tidbits right now ay nabalitaan ko. Ito ngayon ko lang po sasabihin, pero hindi ko pa po alam kung alam na po ng superstar na naiimbita po siya for next year's deliberation para sa national artist. Hindi ko lang po alam kung nakarating na sa kanya, pero sana po kung matutupad po yon, sana po kunin niya po yung pagkakataon para sa kanyang sarili bilang national artist na maging isa sa mga deliberators doon. At isa pa po na nabalitaan ko kani-kanina lang, ang Gawad Pasado po ay naglabas na ng kanilang mga susuriing pelikula sa 2023 para po sa kanilang parangal nitong taon 2024 at kasali po ang Piatan Tiyan. Okay? So, hanggang dyan na lang po, mga kaibigan. Maraming salamat po at sana'y nakapulutan niyo po ng aral ang aking content ngayon at nabigyan kayo ng added information and education about our subject matter for today. Hanggang sa muli po. Bye-bye. God bless you all. We love you, Ate Guy.